Magandang umaga po mga kapatid. Bilang pag-iingat sa sarili at pagmamalasakit sa kapwa, paalala po na palaging magsuot ng face mask, magdala ng sariling alkohol, at sanayin ang physical distancing, 6 feet ang layo sa katabi. Hindi po muna maghahawak kamay sa ama namin at hindi din po muna mag-shake hands o magbeso-beso sa pagbati ng kapayapaan. Sa pagtanggap ng komunyon, ang priest presider na ang magsasabi ng katawan ni Kristo at sasagot ang lahat ng amen. Ito ay gagawin ng priest presider matapos ang consecration. At sa pagtanggap ng komunyon, hindi na magsasalita ang pare o ang lay minister. Sa palad lamang po tatanggapin ang komunyon. Para sa maayos sa pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang araw kung saan ang exit matapos ang komunyon. Para sa maayos na paglabas ng simbahan, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan po lalabas ng simbahan. Inaasahan po ang pagsunod, pakikiisa, at pakikipagtulungan ng lahat para sa maayos at solemn ng pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po.
Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po'y ipinagdiriwang natin ang ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang misa po sa umagang ito ay pangungunahan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father Andy Ortegalim. Tatayo na po ang lahat. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father Andy. Simulan po natin ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Prison Awareness Sunday o Linggo ng Kamalayan para sa mga kapatid nating nasa bilangguan. Idalangin natin na ang panahong ginugugol nila sa piitan ay magdulot ng bagong buhay. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Marhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa luma'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako na kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Uupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Paano nating mapapatunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap, mahihina, banyaga, at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at tumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan, at sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon, buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika, ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonika. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunpaman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya.
sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing pinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13, versikulo 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, nagtuturo si San Pablo tungkol sa mga katangiang taglay dapat natin. At sabi ni San Pablo, mahalaga yung tatlo, yung faith, hope, and love. But what will remain is love. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang mahanatili, sabi ni San Pablo, ay pag-ibig. At ngayong linggo, sa 31 linggo sa pangkaraniwang panahon, si Jesus ay tinanong, alin po ang pinakadakilang utos? Sa dinami-dami ng utos, anong pinakadakilang utos? Ang sagot ni Jesus, dalawa. Mahalin ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa. At pangalawa, mahalin ang kapwa.
the two greatest commandments, to love God and to love thy neighbor. Maraming kapakahulugan ang pag-ibig. Maraming kuro-kuro tungkol sa pag-ibig. Maraming pag-unawa tungkol sa pag-ibig. Pero paano nga ba ipapakita ang pag-ibig? How do we manifest love? Or how are we going to manifest love? Balikan po natin ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay sa aklat ng Exodo. Kung sinundan po natin yung unang pagbasa, pinapaalala sa atin, huwag mang-api, huwag apihin yung balo. Yung mahirap na may utang, huwag pagsamantalahan. Kapag may nagsangla ng damit at kailangan niya, ibalik ninyo. Sapagkat may kaparusahan. Yan. Napakalinaw niyan sa unang pagbasa. Tungkol sa katarungan. It is about justice. And justice is giving what is due. Pagbibigay kung ano ang nararapat sa Diyos at sa kapwa. Ganun po pala ang pagpapakita ng pagmamahal, tunay na pagmamahal. Kapag ibinibigay natin ang makatarungan, kapag ibinibigay natin ang nararapat. When you give what is due, you do justice. At ramdam natin yan, ramdam niya ng iba. I was not shortchanged. Hindi ako niloko. When you give what is due to your spouse will feel that you love him, you love her. When you give what is due to your parents will feel secure because your parents know you love them. When you give what is due to your children will love you in return. When you give what is due to your friends will return that love. When you give what is due to your customers or clients, they will be satisfied. Yung ibinibigay kung ano ang nararapat. Hindi kung anong gusto mo, kundi kung ano ang nararapat sa taong yon. Hindi kung anong gusto mo, kundi kung anong nararapat sa Diyos. Huwag natin kakalimutan yan. Kasi kung minsan, parang yung gusto lang natin, nakakalimutan natin, ito bang gusto ko ang nararapat sa Diyos? Ito bang gusto ko ang nararapat sa iba? At pagdasal natin ang biyayang yan, na sa ating pagsusumikap at pagsisikap na magmahal, maibigay natin ang makatarungan, maibigay natin kung ano ang nararapat. Pangalawa po, ang ikalawang pagbasa ay sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, letter of Paul to the Thessalonians. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, alam ko, marami kayong pinagdaan ng hirap, pero naging tapat pa rin kayo dahil sa Espiritu Santo. Have experienced hardships, but you will remain, and you remain. Isang sa tinuturo na ikalawang pagbasa, ang katapatan, faithfulness.
We also manifest love in our faithfulness na ipapakita din ng pagmamahal sa katapatan. Lahat ng breakups, paghihiwalay, ang madalas na dahilan is infidelity, yung hindi pagiging tapat. Kahit in all relationships, pagmamahal man yan, pagkaibigan man yan, negosyo man yan, sa trabaho man yan, sa lahat ng larangan. When there's infidelity, may paghihiwalay. At ang pag-ibig siyang nagbubuklod. At para manatiling magkabuklod, kailangan ng katapatan. Doon na ipapakita ang pagmamahal. Nako, maagang umuwi ang asawa ko. Nako, lagi ako naalala ng asawa ko. Nako, yung magulang ko, lagi kaming inaalala. Nako, yung mga anak ko, hindi nakakalimot. Nako, yung kaibigan ko, kahit na ako'y walang-wala, naalala pa rin ako. Di ko binilang yung sukli, pero tama yung ibinigay niya. Hindi ko tinin niya yung binili ko, pero tama yung binayaran ko. Walang ibang tao, pero pumasok ako sa tama sa oras. Dami kong gagawin, pero magsisimba pa rin ako. Ang dami kong asikasuhin, pero magdadasal pa rin ako. Pagiging tapat, dun ipinapakita ang pagmamahal na wagas. At muli pagdasal natin, patuloy tayong turuan ng Diyos ng katapatan. Tandayan ng tunay, wagas na pagmamahal. Pangatlo po, sa Ebanghelyo ni San Mateo, nung tinanong si Jesus, anong pinakadakilang utos? Sabi ni Jesus, mahalin ang Diyos. Paano mahalin ang Diyos? Buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong puso, buo, at mahalin ang kapwa. Ang isang pagpapakita ng pagmamahal o kaya tanda ng wagas sa pagmamahal, kapag ibinibigay mo ng buong buo, pag buong ang binibigay mo, pwede mong sabihin, ako'y nagmamahal. Hanggat hindi buo, hindi natin pwedeng sabihin, tunay ang aking pagmamahal. Kaya nga, wala sa ating bigami. Bigami, dalawang asawa. Paano maibibigay ng buo? Common sense lang po. Ang tunay na pagmamahal, binibigay ng buo. Common sense ang tawag dyan, kaya nga isa lang, para buo. Di po ba? Napakahinaw sabi ni Jesus. When you focus in prayer, in the midst of all the distractions, pwede mong sabihin, ako nagmamahal sa Diyos. Pag binibigay mo ng buong buo sa kapwa mo, ang ginagawa mo, pwede mong sabihin, ako'y nagmamahal ng totoo. Kaya ang pagmamahal na ipapakita sa pagbibigay ng buong buo ng sarili. Marami pang ibang pamaraan ng pagpaparamdam, pagpapakita ng pagmamahal. Marami pang ibang pamaraan. Itong tatlo ang tinuturo ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa agad ng Exodo,
katarungan, ibinibigay ang nararapat sa Diyos at sa kapwa. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang pagiging tapat sa Diyos, walang ibang Diyos, tanging siya lamang. Pagiging tapat sa kapwa, laging mabuti. At sa Ebanghelyo ni San Mateo, pagbibigay ng buong buo ay siya ding tanda ng pagmamahal ng tao sa Diyos at sa kapwa. At panghuli po, nabanggit sa bungad na misa na ngayon ay Prison Awareness Sunday. Minsan sa isang taon, ating inaalala ang lahat ng mga nasa piitan, nasa mga municipal jails, city jails, provincial jails, nasa kolonya o colonies, may mga kolonya ang Pilipinas, nasa Women's Correctional, nasa Mandaluyong, at nasa National Penitentiary sa Muntinlupa. Diyan mga nakapiit ang mga bilanggo. Municipal, city, provincial, yung Correctional Institute for Women, Colonia, and National Penitentiary. Alam naman natin na nagkamali ang mga kapatid natin sa lipunan. Pero hindi yan dahilan para sila'y talikuran. Bagkos para mas lalo silang ipagdasal at maunawaan. Anong sama man ng tao, may kabutihan pa rin yan sa kanyang puso. Pag nakakapanood ako ng mga video ng CCTV camera, yung mga medyo brutal na pangyayari, hanggang ngayon, parang hindi katanggap-tanggap. Paano nagagawa yan ng tao? Yung mga walang kamalay-malay, dinadamay. Paano yan nagagawa ng tao? Iiwan ng asawa mga anak na ulila. Hanggang ngayon, nakakatanggap tayo sa mga Viber group, Messenger, mga messages, mga videos, na parang mahugulat tayo. Ito marahil yung mga pagkakataon na nangingibabaw sa tao yung kasamaan. Pero ako naniniwala, sabi ko nga, anong sama man ng tao, may kabutihan yan sa kanyang puso. Lahat ng tao, mabuti. Lahat ng tao may kabutihan. Ang susi, pangimbabawin ang kabutihan lagi. Pangimbabawin ang kabutihan lagi. Huwag hayaan ng kasamaan ang mangibabaw. Laging mabuti ang dapat mangibabaw. Medyo may karanasan ako sa makitungo sa mga nasa piitan. Jail, nakapunta na ako. Colonia, nakapunta na rin ako. At sa New Bilibid Prison, ako'y nakipamuhay kahit paano sa mga bilanggo, sa maximum security, yung mga naging kaibigan ako. Kaya ang magandang tingnan yung kabutihan, hindi yung kasamaan. Yun nga lang, ang malungkot na babalitaan natin, ibang-iba na ngayon ang bureau. Kumpara noon, I was there 1992 yata, o 91, o 93. I was there with a Jesuit scholastic, with a Jesuit priest, and a priest from the chaplain of New Bilibid Prison. I was there during that year. Ibang-iba. Kaya pa namin noon maglakad, buong maximum security. Kaya ko pang matulog sa higaan ng bilanggo. Doon pa ako kumakain, kasalo ko yung ilang bilanggo. Magkakabi, magche-chess, alos maghapon. Alos maghapon. Pero ngayon yata, ibang-iba na. Mas nakakatakot. Ganun pa man, pagdasal natin ang mga nasa pigitan.
At pagdasal natin ng bawat isa, na harinawa, ang laging mangibabaw ay ang kabutihan. Magsitayo pong lahat. At sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inlibing, nanawag sa karoroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot ng pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa. Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa. Sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nawang kalingain ng simbahan ang mga mahihina at maliliit at tulungan silang makaahon sa hirap at magkaroon ng tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Gamitin nawa ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para maglingkod at iangat ang buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Maging tapat nawa ang mga alagad ng batas at hukbong sandatahan, mga abogado at hukom sa tawag ng kanilang tungkulin na ipatupad ang katarungan para sa mga naaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Umiral nawa ang makatao at makadiyos na pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa lahat ng bilangguan sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkamit nawa ng kapatawaran ang mga nasa piitan at magsisinawa sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo. Patuloy na ba silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman kasama sina Doktora Nati Cabarles, Doktora Brenda, Mother Maria, Pancho Merandilla, Brother Rolly, at sa lahat ng may karamdaman. At para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, lalo na mga kaluluwa ina Celidonia, Brother Marcial, Mary Ann, Leo, Father Snomer, Chito, Claro, Francisca Maun Altubar, Margarita Salazar Villanueva, Ernesto Villanueva, at sa lahat ng mga namayapa na. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Mapagmahal naming Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, may sabuhay nawa namin ang aming pananampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Uupo na po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay. Ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nag-isiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mababuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabik ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle
para sa physical distancing. Sundan naman po ang araw kung saan ang exit matapos ang komunyon. Announcement, Nobena para sa mga kaluluwa. Simula October 24 hanggang November 2, ganap na alas 12:15. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa baging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. May the souls of all the faithful departed, especially those whom we promise to pray, and those who need our prayers, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa. Gayon din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming through our Facebook page. Ang Facebook po ng ating simbahan ay Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz. Kahapon po sinimulan ang nobena para sa mga kaluluwa tuwing 12:15 ng tanghali. Para po sa inyong mga pamisa para sa kaluluwa, ilagay nyo lang po dyan sa puting kahon na nasa harap ng altar para may isama sa lahat ng misa at mabasbasan. Salamat po. At sa lungsod ng Maynila, pinayagan na ang mga simbahan, moske at iba pang places of worship na gawing 30% ang capacity. Kahit na po 30%, we will strictly follow the minimum health protocol. Foot bath, thermal scanner, alcohol, registration, and physical distancing. Patuloy po tayong mag-ingat. And we will continue to follow the at least minimum health protocol. And every day, I assure you, we sanitize the whole church. May fogging machine tayo at may solution to sanitize, disinfect the whole church. And please invite others. Bukas na kamo ang Binondo Church. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyo. Announcement. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po.